Proyekto Helmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arnel. Naninirahan dito sa Tacloban, Leyte. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi dito sa Tacloban nangyari, kundi sa isang liblib na lugar sa probinsya ng Capiz, kung saan kami naninirahan ng aking pamilya noon. May katagalang panahon na ang nakalipas nang mangyari ito. At sa pagkakatanda ko ay nasa edad 20 pa lamang ako ng mga panahong yon. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsyang kinalakan ko, bata pa lamang ako ay marunong na sa lahat ng mga gawain. Palagi akong sumasama sa aking ama sa tuwing nagtatrabaho siya sa may palayan o kaya naman ay sa bukid. Pagtungtong ko nga ng 20 ay batak na ang pangangatawan ko at mukha na akong mama nun. Yun bang tipong 20 anyos pa lamang ako pero mukha na akong 35 o higit pa. Minsan nga ay napagkakamalan pa akong mas matanda kaysa sa panganay kong kapatid kapag magkasama kami. Mas batak kasi ako sa pagtatrabaho kaysa sa panganay kong kapatid nun. Tumatakas kasi siya sa oras ng trabaho at pumupunta sa bahay ng kanyang mga kabarkada. Nang magbinata na nga ako at may katandaan na, yung aking amay palagi na lang nagkakasakit. Sinabi ko sa kanyang kami na lamang ng kapatid ko ang magtatrabaho nun. Sa bahay na lamang siya kasama si nanay dahil palagi na lamang siyang hinahapo at inaatake ng hika. Nung una ay ayaw niyang pumayag gawa ng mas lalo lamang umano siyang magkakasakit kapag mananatili siya sa bahay ng walang ginagawa. Alam ko naman umano na hindi siya sanay ng walang trabaho nun. Sinabi ko sa niyang tulungan niya na lamang na magtinda-tinda si nanay para may magawa siya at hindi maburyo sa bahay. Alam niyo mga anak, huwag niyo na akong alalahanin pa. Kaya ko pa namang magtrabaho. Hayaan niyo na lang ako. Minsan pang wika ni tatay sa aming dalawa ni Kuya Arnold. Tay, wag na pong matigas ang ulo niyo. Kapag nagkasakit kayo niyan uli, mas mapapagastos pa po tayo. Mas mabuti na pong dito na lamang kayo sa bahay at kami na lang ni Arnel ang bahalang magtrabaho. Malalaki na po kami at kayang-kaya na naming magtrabaho. Wika pa ng panganay kong kapatid na si Kuya Arnold noon. Hindi naman umimik ang aming ama. Indikasyong hindi siya sang-ayon sa mga sinabi ng kapatid ko. Sinabihan naman ng kapatid ko ang aming inang kumbinsin niya si tatay na wag nang masyadong magkikikilos. Dahil sa baka magkasakit na naman ito at mapagastos na naman ng malaki sa ospital. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ilang beses nang maisugod sa pagamutan si tatay gawa ng halos hindi na siya makahinga sa kakaubo. Nangako naman ang aming inang kukumbinsin niya si tatay na hindi na nga magtatrabaho pa ng mabigat nun. Yun na nga ang ginawa ni Nanay Sir Seth. Paulit-ulit niyang kinukumbinsi si tatay na wag nang magbuhat pa ng mabigat at wag nang masyadong magkikikilos nun. Hindi naman nagtagal ay nakumbinsi na nga ni nanay si tatay. Pumayag na itong manatili na lamang sa bahay. Isang araw, kasalukuyang nagtatrabaho ako sa palayan kasama si Kuya Arnold. Nang tawagin niya ako at ayaing umuwi na raw muna kami sa bahay para magpananghalingan. Nagugutom na raw kasi siya at kanina pa kumukulo ang kanyang tiyan. Bumalik na lang tayo mamaya pagkatapos mananghalian. O kaya bukas na lamang natin to balikan. Anya pa ng kapatid ko at ginulo ang aking buhok na makalapit na siya. Sabi ko naman sa yung dapat nagbaon na lamang tayo ng kanin eh. Di sana hindi na tayo uuwi pa ng bahay para lang mananghalian. Ang layo kayo ng baryong pinanggagapasan natin. Reklamong wika ko naman sa kanya at napapakamot na lamang sa ulo nun.
Sinabi niya naman sa akin na may gagawin siya sa bahay kinatanghalian noon. Kung kaya't sinadya niya talagang huwag magbaon ng pagkain. Tara na, bilisan mo nang tapusin niyang ginagawa mo para makauwi na tayo. Muling saad niya at tinulungan na nga akong ayusin ang mga kagamitan bago kami maglakad pa uwi noon. Dahil sa katirikan ng araw ng mga sandaling yon ay papauwi pa lamang kami mula sa trabaho. Kaya naman nakaramdam ako ng pagkauhaw. Nagkataon naman ubos na ang dala naming tubig dahil konti lamang ang dinala ng kapatid ko. Kung kaya't uhaw na talaga ako ng mga sandaling yon. Nauuhaw na ako, Kuya Arnold. May alam ka bang maiinumang bukal dyan? Kanina pa kasi natutuyo yung lalamunan ko eh. Tanong ko sa kanya. Malayo-layo pa kasi ang lalakarin namin pa uwi ng bahay nun. At sa tansya ko ay mahigit kalaating oras ang lalakarin namin pa uwi. Uhaw na talaga ako at natutuyo na ang lalamunan ko nun. Napakainit na kasi ng mga oras na yon. At idagdag pang wala kaming masisilungang bahay o kubo man lamang. Narinig kong sinabi ng kapatid ko na nauuhaw na rin daw siya. Maghahanap umano kami ng bahay na madadaanan at makikiinom kami nun. Hindi natin kilala ang mga taong naninirahan sa baryong to. Mamaya, mandalason pa lang nang hingi natin ng tubig, diba? Mayari pa tayo. Wika ko pa sa kapatid ko. Noong mga panahon kasi na yon, may nababalitaan kasi akong marami umanong nanlalason o manggagaway ang naninirahan sa liblib na baryong yon. Kaya naman kabilin-bilinan sa amin ni nanay na wag kaming basta-bastang tumatanggap ng mga pagkain o kaya naman maiinom. O diba Sir Seth, ginawa pa kaming paslit ng aming ina. Itong kapatid ko namang si Kuya, kapag pinapaalalahanan na kami ni nanay bago pumunta sa pinagtatrabahuan, ay palagi niya itong binabara. Sinasabihan niyang hindi naman totoo ang manlalason o manggagaway nun. Kwentong barbero lamang umano ng mga taong walang magawa sa buhay. Dahil kung totoong may ganoong tao sa baryong pinupuntahan namin palagi, edi sana'y marami nang namatay sa baryong yon. Dahil sa pagkakaalam niya ay walang kinikilalang kababaryo ang mga ganong klaseng tao. Kapag nakursunadahan nila ang isang tao kahit nakababaryo pa nila, talagang gagawa nila ito ng hindi maganda. Pinapagalitan naman ni nanay ang kapatid ko at sinabihang sundin na lamang ang mga sinabi niya. Dahil para sa aming mga anak niya lang naman din ang mga sinasabi niya nun. Alam mo tol, huwag kang magpapaniwala sa mga ganyang-ganyang bagay. Dahil malayo sa katotohanan yung mga sinasabi mo. Wika ng kapatid ko at tinapik niya ako sa balikat at sinabihang maglakad na umano kami. Para makahanap na kami ng bahay at makainom na ng tubig nun. Napailing na lamang ako at naglakad na nga kaming magkapatid nun. Sa paglalakad namin ay tinanong ko ang kapatid ko kung may alam ba siyang bukal o may nakita ba siya kaninang umaga. Sasabihin ko ba sa'yo makikiinom tayo sa bahay na madadaanan natin kung may nakita akong bukal nun? E di sana hindi na lang kita inahing maghanap ng bahay para makiinom, di ba? Sampit ng kapatid ko. Tatanong na maayos yung tao eh. Puro kalokohan na naman ang isasagot. Yan ang papala mo sa pagkaibigan sa mga barumbado at tambay. Iling-iling ko namang saad nun. Kahit kailan talaga, puro kalokohan na lamang ang alam ng kapatid ko. Paano kasi maagang napabarkada kaya maraming mga kalokohang alam. Napabuntong hininga na lamang ako at tahimik na sumunod sa kanya. Sa pagdaan nga ng ilang minutong paglalakad ay may natanaw kaming nag-iisang bahay sa hindi kalayuan. Sa tansya ko ay mga nasa 10 minuto ang lakaran mula sa palayan papunta sa bahay na natatanaw naming magkapatid nun. Kaagad na itinuro ni Kuya Arnold ang bahay na natanaw namin at sinabing lapitan namin ang bahay para makahingi na ng maiinom na tubig. Uhaw na uhaw raw talaga kasi siya
at gaya ko ay nanunuyot na rin ang kanyang lalamunan. Gusto ko na makainom ng tubig. Lintik kasi. Bakit ba kasi konti lang ang nadala kong tubig kanina? Rinig kong saad niya. Nagmamadali na akong maglakad pasunod sa kapatid kong nagpatiuna na. Sandali lang Kuya Arnold, hintayin mo ako. Ang bilis mo namang maglakad. Tawag ko pa sa kapatid ko at paghagya na nga akong tumakbo, mahabol ko lamang siya noon. Mabilis kasi itong maglakad at halos maiwanan na ako. Bilisan mo kasi maglakad dyan. Kalalaki mong tao, napakabagal mong maglakad. Kita mo nang uhaw na uhaw na tayo eh. Rinig kong sabi niya. Eto na nga, binibilisan ko na maglakad oh. Tugon ko pa. Nang nasa labas ng bakuran na kami ng bahay, ay sandali kong inilibot ang aking paningin sa kabuuan ng bakuran. May nararamdaman kasi akong kakaiba at parang may kung ano ang bumabagabag sa akin noon. Nag-aalinlangan akong pumasok sa loob ng bakuran. Kuya, huwag na kaya tayong makiinom dyan? Wika ko sa kapatid ko. Unang tingin ko pa lamang sa bahay ay hindi na maganda ang pakiramdam ko. Para kasing may kung anong kakaiba ang bahay na nasa harapan namin nun. Sinabi ko sa kapatid kong sa iba na lamang kami makikiinom ng tubig. Kahit naman kasi nakikita kong yari sa tabla ang dingding ng bahay na may iilang butas at pawid naman ang bubungan, ay hindi talaga maganda ang ambience ng bahay na yon. At hindi ko maiwasang kilabutan at magtaasan ng mga balahibo ko sa batok. Sira ka ba? Nandito na tayo, atras ka pa. Kumbaga sa palay, nasa harapan na natin. Ayan na oh, maghanap ka pa ng iba. Anya pa at marahan akong binatukan. Tara na, lumapit na tayo para makiinom na. Uhaw na ako eh. Aya niya na halatang naiirita na nun. Pipigilan ko pa sana ang kapatid ko pero nagmamadali na siyang maglakad papasok sa loob ng bakuran. Nangya naman talaga tong kapatid ko. Tanging sambit ko na lamang sa aking isipan habang napapailing at sumunod na sa kapatid ko na yon. Nang makalapit na siya sa pintuan ay agaran na siyang nagtao po at tinawag ang may-ari ng bahay. Nakailang tawag na siya ay wala pa rin siyang nakikitang taong lumabas ng bahay na yon. Napapakamot pa sa ulo ang kapatid ko at nagtanong kung nasaan na raw ang mga taong nakatira sa bahay. Bakit mukhang walang tao sa loob nun? Arnel, sumilip ka nga sa bintana. Tingnan mo kung may tao sa loob. Kanina pa ako tawag ng tawag pero wala namang sumasagot. Utos sa akin ng kapatid ko. Tumango ako at marahan ng lumapit sa bintana. Sinilip ang loob ng bahay. Ano tol? May nakita ka bang tao? Mukha wala yatang tao sa loob, Kuya Arnold. Tara, pasok na tayo. Sandali lang naman tayo eh. Makikiinom lang naman ng tubig. Aya niya. Yan ang wag na wag mong gagawin, kuya. Ang pumasok sa loob ng bahay nang walang paintulot ng may-ari. Sambit ko. Tumingin ng makahulugan ng kapatid ko bago marahang maglakad papalapit sa pintuan. Nung hinawakan na niya ang pintuan, ay marahan yung bumukas. Indikasyong hindi ito nakakandado. Tumingin ng makahulugan sa akin ang kapatid ko sabay nagsabing hindi umano nakasara ang pintuan. Halika na, pumasok na tayo sa loob para makainom na. Anya pa at wala nang pagdadalawang isip na pumasok. Dahil sa tindi ng uhaw ay hindi na rin ako nag-atubili pang pumasok sa loob ng bahay at tinungo kaagad ang kusina para maghanap ng tubig inumin. Napansin kong may kalumaan na mga kagamitan sa loob ng bahay na yon. Pero ang masasabi ko ay may nakatira pa. Dahil sa may mga damit akong nakikita at may mga iba pang mga kagamitan doon. Habang inililibot ko ang paningin, ay natuon ang pansin ko sa nag-iisang balding kulay itim na may takip ang nasa taas ng banggera.
Kaya ang nasa isip ko, ayun na ang tubig na inumin. Wala naman kasing ibang lalagyan ng tubig o water jug ang naroroon. Bahagya pa akong napaatras nang masagi ako ni Kuya Arnold dahil sa kama madali niya maglakad papasok sa kusina. Kaagad na kumuha siya ng baso at isinalok sa balde ng hindi man lamang tinitingnan ng loob nun. Tapos ay walang pagdadalawang isip na nilagok ang tubig na naglalaman sa baso. Nakita kong sarap na sarap ang kapatid ko dahil may padighay-dighay pa siyang nalalaman. Kaya naman nainganyo na rin ako at agad nang kumuha ng baso nun. Sumalok na rin ang tubig at sunod-sunod na nilagok. Nakailang salok pa kami sa balde na may lamang tubig bago tuluyang nawala ang uhaw na nararamdaman. Tara na, umalis na tayo dito bago pa man tayo maabutan ng may-ari. Nang may masmasan na ako mula sa pagkauhaw, saka ko pa lamang napansin na para bang kakaibang amoy ang tubig na iniinom namin. Amoy malansa yon. Kaya naman nakailang beses ko pang itinapat ang ilong ko sa baso. At ganun na lang ang pagkabigla ko at kamuntikan ng masuka. Dahil nakumpirma kong napakalansa nga ng amoy ng tubig na nagmumula sa balding yon. Parang amoy dugo yon o amoy isdang matagal nang nabubulok o binuro sa balde ng ilang linggo. Nakaramdam ako ng pantidiri sa kalamnan, kaya hindi ko na napigilang maisuka ang inom na tubig. Ay takting! Bulalas ng kapatid ko at agad na umiwas dahil sa kamuntikan ko na siyang masukahan. Ano ba yan? Kamuntikan mo na akong matamaan ah. Sambit niya. Tinanong niya kung bakit umano ako nasuka. Uminom lang naman ako ng tubig nun. Sinabi ko sa kanyang amuyin niya ang tubig na ininom namin dahil may kakaiba akong naamoy. Kunot noong inamoy na rin ni Kuya Arnold ang hawak niyang baso at katulad ko ay hindi rin ito napigilan ng masuka. Putik, ano meron sa tubig? Bakit napakalansa? Tanong niya. Umiling-iling ako at sinabing hindi ko alam. Inutusan niya naman akong silipin ang balding pinaglagyan ng tubig inumin. Kung ano ang meron, bakit napakalansa nun? Ikaw na lang kuya. Hindi na, ikaw nang sumilip. Ikaw ang malapit dyan sa balde. Tugon niya. Dahil na rin sa kuryosidad ay hindi na ako nagdalawang isip pang tingnan ang balde. Medyo tumingkayad pa ako ng bahagya para makita ang laman nun. Nang mabuksan ko na ang takip ng balde, ay kaagad na sinilip ko ang loob kung ano ang meron sa loob nun. At bakit ganun na lang kalansa yon? At alam niyo ba mga kagiliw, nang silipin ko na ang balde, ikinurap-kurap ko pa ang mga mata ko para maaninag ang bagay na nakita kong gumagalaw-galaw sa loob ng balde na yon. Dahil nga sa kulay itim ang balde at may katangkaran ito, kaya hindi ko talaga masyadong maaninagan ang loob nun. Ano? Nakita mo na ba kung anong laman ng balde? Rinig kong tanong ng kapatid ko. Sandali lang, di ko masyadong makitang loob eh. Pero sa tingin ko parang may bagay na gumagalaw sa loob kuya eh. Tingnan mo maigi. Bilisan mo at baka maabutan na tayo ng may-ari ng bahay na to. Oo, sandali lang. Nang tuluyan na ngang maging malinaw sa paningin ko ang loob ng balde, ay ganun na lang ang pagkasindak ko nang makita kong may 7 kulay pulang, maliliit na ibong parang kapipisa lamang ang nasa ilalim ng tubig nun. Gumagalaw-galaw pa ang mga yon habang nakatingala at para bang mga sisiw ng ibon na naghihintay na bibigyan ng pagkain. Pikit mata kong tiniis ang napakalansang amoy na nalalanghap ko mula sa balde. Teka, ibon ba yun o sisiw na kapipisa lang? Maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata ko at halos lumuwa na at napapanganga.
nang makarinig ako ng huni ng tiktik. Kahit nakatanghali ang tapat, alam kong nanggagaling yon sa loob ng balde na punong-puno ng tubig. Mabilis na ibinalik ko ang takip sa balde at habol hiningang umalis sa tabi ng balde habang hindi inaalis ang tingin ko doon. "Hoy tol, anong nakita mo? Bakit parang may naririnig akong huni ng tiktik sa loob ng balde?" Namumutlang tanong ng kapatid ko. Kung hindi pa ako nilapitan ni Kuya Arnold at tinapik sa balikat, hindi pa ako babalik sa tamang pag-iisip noon. Natakot kasi ako na makita ko ang kakaibang hayop sa loob ng balde at hindi ko mawari kung anong klase yon. "Ano na? Sabihin mo sa akin kung ano yung nakita mo sa loob ng balde," sambit niya. Ano kasi kuya?" Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin nang mag-uwi ka ang kapatid kong siya na raw ang titingin sa balde na yon, pagkat mukhang wala siyang makukuhang tamang sagot mula sa akin. Akmang sisilipin niya na sana ang balde pero mabilis ko siyang pinigilan at inaya ng lumabas ng bahay. "Bakit ka ba nagmamadaling lumabas ng bahay Titingnan ko pa nga lang yung laman ng balde." Reklamo niya sa akin nang makalabas na kami ng bahay noon. Muli ay hindi ko na naman sinagot ang tanong niya. Sa halip ay sinabihan ko na lamang siyang umuwi na kami dahil nagugutom na ako. Kakamot-kamot na lamang siya ng ulo noon. Nang medyo nakalayo na kami sa bahay, ay saglit na nilingon ko ang pinanggalingan namin. Sandaling tumigil ako sa paglalakad sa kadahilan ng may natanaw akong dalawang matandang lalaki at isang babae ang nakatayo sa bakuran ng bahay na pinanggalingan namin noon. Nakangisi ang mga itong nakatingin sa amin at ang isa pa nga ay kumakaway. Nakaramdam pa ako ng kilabot at nagmadali ng nilisan ng lugar na yon. Habang naglalakad ay panay ang pagrereklamo ng kapatid kong napakalansa umano ng kanyang dinidigay. Parang nakakakain umano siya ng bulok na karne. "Ano ba kasi yung laman ng balde, tol?" Pangungulit niyang tanong sa akin noon. Taas ang sinabi ko sa kanyang hindi ko alam kung ano ang laman ng balde. Basta may kakaiba akong nakita at hindi ko maklaro kung sisiw ba yun ng manok o ibong kapipisa lang. Dahil parang wala namang mga buhok at isa pa, nakatingala ang mga yon at walang tigil sa pagbuka ng bibig. "Walang hiya naman Ba't hindi mo sinabi kaagad kanina?" Tanong niya. Inulit ko sa kanya at sinabing hindi ako sigurado sa nakita ko noon. "Talaga naman Tanging nasambit ng kapatid ko at nagmamadali na nga kaming maglakad. Pagkarating namin sa bahay ay kaagad na dinukot ko ng dinukot ang lalamunan ko para maisuka ko ang malansang tubig na nainom ko noon. Maging ang kapatid ko ay ganun rin ang kanyang ginawa. Magmula nang makainom kami ng tubig na napakalansa, Sir Seth, ay unti-unti na akong may nararamdaman sa katawan. Pakiwari ko ay parang nanghihina ang katawan ko at tamad na tamad akong kumilos noon. Pero kapag gabi naman ay gising na gising ang diwa ko at napakalakas ng pangangatawan ko. Pagdating naman ng hating gabi, ay may naririnig na akong panakanakang kakaibang huni ng ibon. Nagpapaikot-ikot yun sa bakuran ng bahay namin. Minsan naman ay may narinig akong mahihinang pagkutkot sa bubungan at sitsit sa tapat ng bintana ng silid ko. Sa tuwing tinitingnan ko naman ang kapatid kong si Kuya Arnold ay napapansin kong hindi siya makatulog. Sa halip ay nagpabaling-baling siya sa mahigaan at panay ang pag-ungot habang nakabaluktot na para bang sumasakit ang kanyang tiyan. Nung tanungin ko siya kung ayos lamang ba siya o kung may masakit ba sa kanya, sinasabi niya namang wala siyang problema. Ayos lang umano siya.
Huwag ko na lamang siyang pansinin noon. Ilang araw ko na ring nakikita ang dalawang matandang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan sa labas ng bahay namin. Nung lalapitan ko na sana ang mga ito, ay nagmamadali lamang umalis sa mga ito at walang lingon-lingon nun. Gusto ko lang naman itanong sa kanila kung bakit palagi ko silang nakikita sa labas ng bahay namin tuwing sumasapit ang takip silim. Naisip kong baka may kailangan sila. Kaya nga lang, tulad ng palaging nakagawian, kapag lumalabas na ako ng bahay at maglalakad na, papalapit sa dalawang matanda, ay umaalis na sila sa kanilang kinatatayuan. Makalipas ang mahigit 1 linggo, ay nakaramdam ako ng matinding pananakit ng tiyan na para bang may tumutuka sa loob ng sikmura ko at kinukutkot yon. Maging ang kapatid ko ay ganun rin ang kanyang nararamdaman. Nung una ay hinayaan ko lamang ang pananakit ng tiyan ko. Sa pag-aakalang ulcer lamang ang sakit na nararamdaman ko. Dahil kung minsan ay nalilipasan na ako ng gutom. Lalo na kapag nagmamadali na ako sa ginagawang trabaho. Subalit sa pagdaan ng mga araw ay tuluyan nang nanamlay ang katawan ko at nawalan na ako ng ganang kumain. Sapagkat ayaw tanggapin ng sikmura ko ang pagkain at mapait na papakla ang panlasa ko sa tuwing sinusubukan kong kumain ng mga nilutong pagkain ni nanay. Ganun rin ang kapatid ko. Kung ano ang nangyari sa akin ay ganun na ganun ang nangyari sa kanya. Kaya naman sobrang nag-aalala na sa aming dalawa ni Kuya Arnold ang mga magulang namin noon. Hindi na rin kami nakakapagtrabaho ng maayos. Sa hindi malamang dahilan ay natatakam ako at nakaramdam lalo ng gutom. Sa tuwing nakikita ko ang buntis naming kapitbahay na si Ate Nancy, gustong gusto ko ang amoy na nalalanghap ko mula sa kanya. Lalong-lalo na ang dinadala niyang sanggol sa sinapupunan. Para akong nakalanghap ng napakabangong hinog na langka. Kung kaya't hindi ko napipigilan ang matakam nun. Isa pa, ang ipinagtataka ko lang po mga kagiliw, kung bakit nanghihina lamang kami ng kapatid ko o nagkakasakit tuwing sumasapit na ang araw. Kapag magdidilim na ay lumalakas ang pangangatawan naming dalawa. Ano bang nangyayari sa inyo mga bata kayo? Bakit parang sabay-sabay kayong nagkakasakit? Kung kailan kailangan namin kayo, saka naman kayo nagkaganyan. Pag-aalalang wika ni nanay nun. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang bigat ng problemang dinadala. Humingi ako ng paumanhin sa aming ina at sinabi ritong babawi kami ni Kuya kapag gumaling na kami sa may sakit. Sinabi naman niya na bukod sa nag-aalala siya sa amin, dahil 3 na kaming may sakit sa bahay, ay nakakarinig na raw siya ng paghagok ng baboy sa mismong silong ng bahay namin. Nagtataka umano siya dahil wala naman kaming alagang baboy. Bakit may naririnig siyang ingay sa silong ng bahay? Minsan na rin niyang sinilip ang silong ng bahay namin at gayon na lamang ang takot na nararamdaman niya nang may makita siyang napakalaking baboy na may mahabang balahibong nagtataasan nun. Sumisinghap-singhap sa silong habang nagpapaikot-ikot yon na para bang may hinahanap na pagkain. Binubungkal rin noon ang lupa kung saan nakatapat ang aking ama. Hindi rin umano matigil-tigil sa pag-ubo si tatay hanggat hindi umaalis ang baboy na yon. Nung tanungin naman umano niya ang mga kalapit-bahay namin ay hindi naman raw nakakawala ang kanilang mga alagang baboy. Anya pa, maging ang mga kapitbahay rin namin umano ay may nararamdaman ring kakaiba. Hindi kaya inaaswang na tayo mga anak?
tatlo na kayo ni tatay niyo nang may sakit ha. Wika pa niya. Sa mahinang boses ay nagwika ang kapatid kong wag nga raw magpapaniwala sa aswang ang aming ina. Dahil hindi nga totoo ang mga yon. Tinatakot niya lamang ang sarili niya sa mga bagay na wala namang katuturan. Pinandilatan lamang siya ng mga mata ni nanay bago iniwan nun. Isang araw, nagising na lamang akong napakasama na ng pakiramdam ko at nakakaramdam ng pagsusuka. Napabalikwas ako ng bangon at patakbo ng lumabas ng bahay para doon sumuka. Saktong-saktong pagkalabas ko ng bahay ay tuluyan na akong nagsuka. Halos malagutan na ako ng hininga dahil sa walang tigil na pagsusuka nun. Nung tingnan ko ang inilabas ng sikmura ko ay nakita kong kulay dilaw yon na may pinaghalong berde at pulang likido. Hanggang sa hindi ko na makayanan pa ang pagsusuka at tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising na lamang akong nasa ibang bahay na. Kaya agad na akong bumangon at inilibot ang paningin sa buong paligid. May mga nakikita akong buntot ng paging nakasabit sa may bintana at may iba't ibang uri ng mga halamang gamot at matutulis na bagay na nakalatag sa may lamesa. Maya-maya ay biglang sumama na naman ang pakiramdam ko nang may malangap akong kakaibang amoy. Para bang amoy kamangyan yon na sinusunog at hinaluan ng iba't ibang klaseng halamang hindi ko maintindihan. Nakakasulasok sa ilong. Masakit sa ulo ang nararamdaman ko nang malanghap ko ang usok na nagmumula sa gilid ng hinihigaan ko. Pakiwari ko ay kinakapos ako ng hininga. Nangapal ang mukha ko nun. Kaya kinapakapa ko pa ang mukha ko at mga ngipin dahil sa tila ba tumutulis ang mga ngipin ko at nangangapal ang mga kilay ko nun. Napasigaw na ako ng malakas at humihingi ng tulong dahil sa natatakot na ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Mabuti naman at nagising ka na, iho. Bungad ng matandang lalaki nang magbukas ang pintuan. Sino ko kayo? Anong nangyayari sa akin? Bakit ako nandito at bakit napakasama ng pakiramdam ko? Sunod-sunod kong tanong sa matanda at hindi ako makatingin ng diretso sa kanya dahil sa parang nasisilaw ako sa tuwing tinitingnan ko siya ng diretsahan. Tawagin mo na lamang ako Mang Balwig. Isa akong manggagamot at yung sakit na nararamdaman mo. Dahil yan sa mga pangontra ng aswang na nakapalibot dito sa buong kwarto kung saan ka nakapwesto. Tugon niya. Pangontra ng aswang ho? Bakit kakaiba yung epekto nun sa akin? Hindi naman po ako aswang Hindi ka nga aswang, iho. Pero malapit ka na maging aswang. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng manggagamot nun. Malapit na raw ako maging aswang. Nagpapatawa ba manggagamot na ito? Paano ako maging aswang wala naman kaming lahi? Teka lang ho, ano po ba yung ibig niyong sabihin? Diretsahin niyo na lang po ako. Hindi ko kasi kayo maintindihan Sandaling umayos ng upo ang matanda at sinabi niya sa aking na ikwento na raw ng kapatid ko ang nangyari nun. Sinabi nitong nakaraang linggo lang ay may pinuntahan daw kaming bahay at nakiinom ng tubig. Simula noon ay sumama ang pakiramdam naming dalawa at kung ano-ano na ang naririnig namin sa labas ng bahay tuwing sumasapit ang gabi. May nakita din umano ang kapatid kong dalawang matandang lalaki sa labas ng bahay namin tuwing magtatakip silim na. Maaari mo bang ikwento sa akin kung ano ang laman ng balding ininuman ninyo ng tubig?
Marahan akong tumango at nanghihinang isinalaysay isa-isa sa manggagamot kung ano ang nakitaan ko sa loob ng balde. Ang laman ng balding yon ay mga tiktik, iho. Alaga yun ng mga aswang. Dagdag pa ng manggagamot na kaya nasa balde ang tiktik na yon dahil kaugalian na ng mga aswang na nag-aalaga ng mga tiktik. Ang dumudura at nagpapatulo ng laway sa balding may lamang tubig kung saan naroroon ng mga tiktik nilang alaga. Nang sa ganon ay mabuhay ang mga yon ng matagal. Sinabi rin itong sa tuwing sumasapit ang kadiliman, ay saka pa lamang lumalabas sa balde ang mga yon para utusan ng mga nag-alagang maghanap ng mabibiktimang tao. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ng manggagamot. Dahil sa tanang buhay ko, hindi naman ako nakaranas pang aswangin. Tapos ngayon, biglang-bigla na lamang ako mayanggaw. Walang himbuhay ito. Teka lang ho. Nasaan yung kapatid ko? Sinabi naman itong nasa kabilang kwarto ang kapatid ko at kasalukuyang ginagamot ng kanyang kapatid. Huwag ko na umanong alalahanin pa ang kapatid ko na yon dahil nasa maayos na itong kalagayan. Ilang sandali pa ay naramdaman kong may inihip ang matanda sa bato ko na naging dahilan kaya nakaramdam ako ng antok hanggang sa tuluyan na akong mawalan ng malay. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay nagising na ako at noong idilat ko ang mga mata ko ay gumaan at guminhawa ang aking pakiramdam. Wala na rin akong nararamdamang pananakit ng tiyan na parang may kumukutkot sa sikmura ko at para yung itinutusok ng kung anong matutulis na bagay sa loob. Hindi na rin ako naiirita sa mga nakikita kong mga nakasabit sa loob ng kwarto. At hindi na rin ako nababahuan sa amoy ng kamangyan na kasalukuyan ng nakatapat sa akin ng mga sandaling yon. Anong nangyari sa akin? Bakit bigla nang nawala yung sama ng pakiramdam ko? Natanggal ko ng tiktik na naninirahan sa loob ng tiyan mo, iho. Gusto mo bang makita? Nabuo ang kuryosidad sa aking isipan kaya tumango ako sa suhestyon. Halika, sumunod ka sa akin. Marahan akong tumayo at sumunod sa matanda, papalapit sa isang cabinet na may letrang nakaukit. Hindi ko maintindihan kung paano basahin yon at kung ano ang mga ibig sabihin. Ilang sandali pa ay binuksan ng matanda ang cabinet at sa isang garapong kinuha nito ay nakita ko ang laman. Malinaw kong nakikita ang laman ng garapong hawak nito. At kahit putol-putol na ang laman noon, ay nakikita ko pa ang iilang parte ng nilalang na nakuha ng manggagamot sa sikmura ko. Katulad na lamang ng balat, matang napakaliit na kulay pula. At ang nakakarimarim lang ay nakita ko ang mga maliliit na kuko, paa at hugis tuka ng ibon na may mga nakakabit pang balahibo. Yan ang tiktik na ibong sinasabi ko sa iyong nakuha ko sa loob ng sikmura mo. Nanindig naman ang mga balahibo ko nang makita ko ang wala ng buhay na nilalang na yon. Kung hindi ko nakuha agad yan, tiyak sa susunod na araw, isa ka na sa mga kauri ng mga aswang na may alagang tiktik. Kayong dalawa ng kapatid mo. Kaya sa susunod ang maipapayo ko lang sa inyong mga kabataan, hanggat maaari ay wag na wag kayo makikiinom ng tubig kung kani-kaninong bahay. Lalong-lalo na kapag hindi nyo kilala ang mga nakatira. Mas maiging magbaon kayo palagi ng tubig ha, kahit saan man kayo magpunta, nang sa ganun ay may tubig kayong iinumin sa oras na mauhaw kayo. Isinara ng muli na manggagamot ang cabinet na may mga lating nakaukit. Pagkatapos ay iginayak na ako nito
palabas ng kwarto nun. Nang makalabas na ay nakita ko ang aking inang nag-aalala at ang kapatid kong halatang kakatapos lamang din pagalingin. Dahil sa nandalalim pa ang mga mata nito. Wika pa ng manggagamot ay sinadya talaga ng mga aswang na makainom ng tubig kaming dalawa ng kapatid ko nun. Nang sa gayon ay mahawaan kami sa pagiging aswang. At sa oras na mangyari yon ay maging sunod-sunuran na kami sa kung ano man ang iutos ng mga aswang na may alagang tiktik. Tahimik lamang akong nakikinig sa manggagamot habang nagpapaliwanag ito. Paliwanag pa nito bago pa kami pumasok sa loob ng bahay para uminom ng tubig nun. Ay alam na ng mga aswang na yun talaga ang pakay namin. Kaya hinayaan lamang nilang hindi nakakandado ang pintuan. Dahil sa oras na makainom na kami ng tubig ay tuluyan na kaming mahahawaan. At kapag nahawa na, lalaki na sa loob ng tiyan namin ang ibon hanggang sa magkukumahog nang lumabas ang ibon na yon sa bunganga namin. Sa oras na makalabas ang ibon ay ganap na kaming aswang at kailangang itago namin yon sa balding naglalaman ng maraming tubig at saka duduraan ng laway. Dahil sa laway lamang ng aswang, mabubuhay ang mga tiktik na nasanay sa tubig na nasa katawan ng taong hahawaan. Kung nakikita ng aswang na unti-unti nang lumalaki ang tiktik, ay kailangan na nitong maghanap ulit ng panibagong yayang gawing tao para magpatuloy sa lahi ng mga aswang. Mabuti na lang talaga at naagapan natin kaagad ang pangyayanggaw sa inyong magkapatid ng mga aswang na yon. Hayaan nyo at maya-maya ay samahan nyo kaming puntahan ng bahay kung saan kayo nakainom ng tubig. Kami na ang bahalang tumapos sa mga yon. Laking pasasalamat naman ng mga magulang ko sa magkapatid na manggagamot. Dahil natanggal kaagad ng walang kahirap-hirap ang tiktik sa loob ng sikmura naming magkapatid. At napagaling kami kaagad. Kinahapunan nga, nung makabawi na kami ng lakas ni Kuya, ay sinamahan namin ng magkapatid na manggagamot na pumunta sa bahay kung saan kami nakiinom ng tubig. Mahigit 1 oras din ang aming nilakbay sa gilid ng masukal na daan bago kami makarating malapit sa may palayan. Hindi kalaunan sa paglalakad na tanaw na namin ang bahay pero habang papalapit kami ay napansin kong tila wasak na ang bahay at inabandona na yon. Noon ngang tuluyan na kaming makalapit ay tumambad sa amin ang wasak na bahay at nawawala na rin ang malaking balding pinag-iinuman namin ng tubig nun. Nanlumo ako matapos makumpirmang wala na ang balding naglalaman ng mga tiktik. Isa pa ay hindi na namin naabutan pa ang 3 nilalang. Ang laki ng panghihinayang ko ng mga sandaling yon. Hindi sana'y nakaganti na kami sa pangyayanggaw ng mga nilalang na yon. Hayaan nyo, at bahalang araw ay makakatagpo rin sila ng katapat. Marahil ay nalaman nilang hindi natuloy ang binabalak nila, kung kaya umalis sila sa baryong to. Sige na mga iho, tara na't umuwi na tayo at baka nag-aalala na mga magulang nyo. Hinatid kami ng magkapatid na manggagamot sa bahay. Magmula noon, naging malaking aral na sa aming magkapatid ang pangyayaring kamuntikan ng ikapahamak naming dalawa. Nang dahil lamang sa nauuhaw kami at uminom ng tubig na kamuntikan ng magpayanggaw sa amin. Hindi rin nagtagal ay nabalitaan naming may nakasagupang aswang ang magkapatid na manggagamot. At ang mga aswang na nakasagupa nila ay ang 3 aswang na may alagang tiktik. Napatay nila yon nang minsang may magpagamot sa kanilang nayanggaw. Matapos nilang gamutin ang nayanggaw, ay hinatid nila ang mga aswang na yon. Noon ngang mahanap nga nila ang pinagkukutahan ng mga ito ay walang pag-aalinlangang
pinagpapatay nila ang mga yon. Dahil kung hahayaan lamang nilang magpalipat-lipat ng ibang lugar ang mga aswang, hindi malabong dadami ang mga taong mayanggaw na mga ito.